Magandang araw, ako si Alex Lumaki ng PIA Capiz. Nandito tayo ngayon sa San Antonio Resort sa Roxas City upang dumalo sa awarding of certificates ng TESDA para sa Enterprise-Based Education and Training at Micro-Credential Course o MCC. Ang EBET at MCC ay dalawang bagong programa ng TESDA na naglalayong magbigay ng mas mataas na oportunidad sa trabaho para sa mga magsisipagtapos nito. Pinangunahan ni TESDA Director General Jose Francisco Benitez ang isinagawang awarding of certificates. In terms of ensuring our mandate of training to trabaho, enterprise-based education is still our best bet. It is also the place where enterprises tell us what skills and training they need and can co-create the training plan with TESDA. Sa kanyang pahayag, binigyang diin din ni DJ Kiko Benitez na may espesyal na direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa TESDA na tiyaking malaking bahagi ng pondo ng ahensya para sa taong 2026 ay direktang makatutulong sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon pa sa pinuno ng TESDA, magpapatupad ang ahensya ng iba't ibang angkop na poverty alleviation initiatives na nakatuon sa mahigit 25,000 pamilyang aktibong miyembro ng 4Ps sa lalawigan. Samantala, nagpaabot din ng kanilang suporta at pakikiisa ang mga lokal na opisyal ng Capiz at Roxas City sa naturang pagtitipon na bahagi ng pagbisita ni DJ Benitez sa mga lalawigan sa isla ng Panay. Para sa iba pang mga updates, tutok lang sa social media pages ng PIA Capiz, PIA Western Visayas at iba pang integrated state media. Ginapasalamatan ginamon si PBBM sa launching sa bawat bayan makikinabang BBM GSF Fund kay ining pundo nga ginahatay sa syudad makabulig dinhi and directly sa local government units or chief executives na pondo nga kung sa din kabalo kung anong kinananon sa ilang mga syudad, probinsya o munisipyo. So, with this support fund, dako ang aton patigayon ma-prioritize naton kag matagan na pundo ang aton priority programs kag ang aton mga proyekto. By the way, ining aton LGSF may dalawa ini ka components. One, ang bugas. No? Bigay bigas sa masa or BBM rice. And the other one is infrastructure. So, sa bugas, kabalo naman kamo siguro ng Roxas City, for the last 5 years, nag-distribute kita sa bugas para sa taga-Roxas. And I'm elated, happy ako, that even Secretary Recto, ESEC Recto, mentioned that Roxas City inspired the program of Bigay Bigas program. Because we've seen na dapat kung wala sa may magutom nga Pilipino eh. So pareho man sa aton di nga advocacy nga wala may magutuman sa Roxas. So I'm happy that ang aton nga programa nagbunga kag nagiging isa ka ehemplo, nagiging inspirasyon no? On the national level. Second, infrastructure, may mga minuman sila. So we have to choose infrastructure, roads, ang aton nga sa landfill, aton nga mga parks, so and so on and so forth. Ginapasalamatan ginamon si PBBM sa launching sa bawat bayan makikinabang BBM GSF Fund kay ining pundo nga ginahatay sa syudad makabulig dinhi and directly sa local government units or chief executives na pondo nga kung sa din kabalo kung anong kinananon sa ilang mga syudad,
probinsya o munisipyo. So, with this support fund, dako ang aton patigayon ma-prioritize naton kag matagaan ng pundo ang aton mga priority programs kag ang aton mga proyekto. By the way, ining aton LGSF may dalawa ini ka components. One, ang bugas. No? Bigay bigas sa masa or BBM rice. And the other one is infrastructure. So, sa bugas, kabalo naman kamo siguro ng Roa City, for the last 5 years, nag-distribute kita sa bugas para sa taga-Roas. And I'm elated, happy ako, that even Secretary Recto, ES Recto, mentioned that Roa City inspired the program of Bigay Bigas program. Because we've seen na dapat kung wala sa may magutom nga Pilipino eh. So pareho man sa aton di nga advocacy nga wala may magutuman sa Roa City. So I'm happy that ang aton nga programa nagbunga kag nagiging isa ka ehemplo, nagiging inspirasyon no? On the national level. Second, infrastructure, may mga minuman sila. So we have to choose infrastructure, roads, ang aton nga sa landfill, aton nga mga parks, so and so on and so forth. Welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most to our community. I am Pilarin B. Francisco, your host. Today, we tackle a topic that affects all of us on the road: traffic safety, compliance, and enforcement. Every day, thousands of motorists navigate the street of Roa City. While traffic rules may seem like just regulation, they play a crucial role in protecting lives, preventing accidents, and ensuring the smooth flow of vehicles. So following these rules is not just about avoiding fines, it's about making sure your passengers and everyone sharing the road reach your destination safely. To help us understand the latest updates, services, and enforcement efforts of the Land Transportation Office, we are joined today by LTO Roxas City District Office Acting Chief Transportation Regulation Officer, Attorney Alan Sacramento. Good day, sir, and welcome sa aton nga programa. So aside, sir, we would also like to thank ang LTO Information Officer, Sir Warren Doresa, for making this episode possible. And sir, antes kita magpadayon, can we have a short opening statement para sa aton nga mga viewers? Good morning, Ms. Pia, and good morning, everyone. For those who do not know me yet, I'm Attorney Alan Sacramento. I'm just new here sa Roxas City District Office as acting chief. No, I am actually holding the position of operations chief for Regional 6 in Iloilo City. But I'm designated now as the acting chief of Roxas City District Office. And sir, ginhabal mo sir nga you just bago ka lang nga acting chief sa Roxas City. So sir, pwede mo sir mo share danay kung ano ang imo journey before ka journey mo nga nag-acting Roxas chief ka sa Roxas City LTO. Yes, I started with the Land Transportation Office Region 6 as a legal officer sometime in 2018. And then on the same year, I was also designated as the concurrent chief of the Operations Division. And then I think by 2021 or 2022, I was promoted as the Operations Chief of Land Transportation Office. I was handling the adjudication and the enforcement, including the deputation of the agents from other agencies, and also in charge with the new registration unit before. So
by December 22, 2025, I assume as the acting chief of Roas City District Office, no? Following the retirement of the former chief of the Roas City District Office. And sir, ginabal mo kagina sir nga ikaw man ang sa regulation and enforcement. And speaking of that sir, may ara na subong nga LTMS or Land Transportation Management System. Ano pala ang pinagkaiba sini sa Stradcom system sa pag-implement sang LTO online services? Both system actually, no, the Land Transportation Management System or the LTMS and the LTO IT system, which is this one is sponsored by the Stradcom. But both system are used in the transactions sa LTO, no? Sa aton registration, ginausar naton ang LTMS kag Stradcom. But for the sa mga public utility vehicle, because we need the confirmation from the LTFRB, so we are using the Stradcom strictly sa aton mga PUJ kag mga PUB, no? Public utility buses, public utility jeepney, okay? Because they need a confirmation, no? Kaya ang LTMS wala pa kita, no, wala pa link sa LTFRB, no? LTFRB, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, wala pa kita link sa LTMS, so hindi naton ma-verify kung may prangkisa or wala. So now we are using the Stradcom para ma-verify because the Stradcom has a link sa LTFRB. Amo na siya. But as to driver's license, ang sa Roas City District Office, we are using purely sa LTMS. Kaya nga itong LTMS ang provide sa para sa licensing, no? May ara kita isa subong dire naga-process sa Stradcom sa Region 6, that is the Pasig District Office. I think they are using the Stradcom because we are in the pilot system para sa driver's license, online renewal of driver's license, no? And may ara siya sang different printer na nakaano dito sa iya. So amo nang ang piloting pa lang dito sa Pasig. Thank And you. sir, speaking of driver's license, because we all know nga talaga mga motorista kinahanglan gid magkuha sang driver's license. So sa application sang driver's license, anong pinagkaiba sang una kag sa subong nga proseso sa pagkuha sang atong mga driver's license? Yes, basically, alos parehas lang, but with the passage of RA 10930, extending the validity of the driver's license, may ara lang na policy na gin-introduce dira, which is bago ka maka-apply for a student permit, you need to undergo a theoretical driving course, no? So may ara kami mga accredited driving schools kung diin pwede ka kakuha sang theoretical driving course. O may ara man ang regional office, we provide a free theoretical driving course, no? Pwede ka mo ka-apply dito. And may ara man kami sa mga outreach program na gina-sponsoran para man sa mga hindi ka afford na mag-enroll dito sa mga private accredited na driving schools. So, and then kung magpa-convert ka na from student permit to a non-professional, then you need to undergo an 8-hour practical driving course. So dapat hindi ka nang gintudluan ka lang sa balay, okay? But you need to have a formal practical driving course with the accredited driving course, no? So may 8 hours na siya for each vehicle na gusto mo i-operate. So if you want to be licensed sa motorcycle, then you have to undergo an 8-hour practical driving course with the accredited driving school. Then you want also a 4-wheel vehicle, then another 8 hours. So amo na sa for each vehicle, may 8 ka oras na dapat within 8 hours na practice mo sa mga motor vehicles. And sir, speaking gyapon of a driver's license, so of course with the advent of technology and digitalization, may ara na subong electronic presentation sa aton mga driver's license. So biskan wala bala sang physical ID, pwede bala mapakita, di ba pwede na ni mapakita ang mga lisensya or renewed ang driver's license sa mga operations sang LTO. So pwede mo ma-expound kung ano ining ang electronic presentation sang driver's license? Yes, during the conduct of law enforcement in case of inspection or
apprehension, no? The primary ano dire is that the presentation of the physical card, because under RA 4136 you must have in your possession at all times the physical card of your driver's license. But since of the digitalization, no, in case na wala ang physical card mo, in lieu of the physical card, then you can present the e-driver's license, which is accessible sa imong nga portal account. But it must be accessed through your portal account. Hindi pwede ang screenshot lang na siya. So para ma-verify namon na active man ang imong nga portal account, kay damo man ano subong na pwede naton ma-edit. Okay? Ma-edit ganin nila ang tanan na ano na document subong. So base bala edited man ang ano, but hopefully we can also have the device na ma-check gid namon ang authenticity sang tanan na documents, no? We are waiting man sa mga kung ma-digitalize man ang amon nya law enforcement. Thank you. And attorney, just to wrap up ang aton sining nga first part sa sining nga kapihan, no? Attorney, anong pinaka-importante nga mensahe sang LTO para sa ating mga motorista nga may kaangtangan sa registration, lisensya, kag enforcement, kag pagsunod of course sa mga traffic rules agud masiguro ang kaluwasan kag kaayuhan sang tanan sa kalsada? Yes, ang una sa tanan, no, ang aton mga motor vehicle kinanglanon rehistrado na siya, no. Hindi lang because ang registration, no, it is a one way to check the roadworthiness of the motor vehicle. That's why we required a yearly renewal of the motor vehicle to to assure that the motor vehicle plying along the highway are roadworthy. No? So we encourage everyone to register their motor vehicle. And secondly, no, kung registered ka, then you can have insurance. No, may makwaan ka sang imo nga insurance in case of untoward incidents, then you can claim whatever damages that you may incur, no? Damages on your vehicle or injury upon yourself, no? So you can claim kung rehistrado ka, maka-claim ka sa imo insurance. In the same manner kung dapat may driver's license ka. No, in case na even your motor vehicle is registered but you are an authorized driver, then you cannot claim your insurance. So dapat kung parehas na sina may driver's license ka, may ara ka man sang updated registration, no? At sa para naman sa aton motorista, no, kay kadamo na gid sang aton motor vehicles, we encourage everyone to follow traffic rules para maiwasan naton ang mga untoward incidents, no? At ang akon man is that maging pasensyado kita, no? Kadamo subong sang road rage, hopefully sa dire wala pa man na road rage, but I guess mga social media do kadamo. Ang iban gaabot pa sa sa lain nga hindi lang kanang singgitanay, no? There are physical involved na na magka-injury pa na sila, ang iban na gina-claim pa ang lives ng iban. So I think kinanglanon ta maging pasensyado kag kalmado sa pagdrive naton. Thank you. Okay, so again, thank you so much, attorney, for sharing your insights and for helping our listeners to better understand the latest updates, services, and enforcement efforts of LTO. So that's it for this part. Before we move on from the questions from our viewers, we'll have a short break. Sa sunog, sakuna o anumang emerhensya. Tumutugon at rumiresponde.
Welcome to LTO Connect. Nakakatanggap ba kayo ng text message mula sa LTO na kayo ay may violations at kailangan masettle within 24 hours? Sa episode na ito, ating aalamin kung totoo nga ba ang mga text messages na ito at kung paano makaiwas sa mga online scam na gumagamit sa pangalan ng LTO. Ang mga kumakalat na peking Land Transportation Management System website ay isang uri ng phishing scam na karaniwang natatanggap mula sa isang text message na naglalaman ng peking abiso patungkol sa di umunong pagkakahuli o pagkakaroon ng traffic violation. At may kalakip na link na nagdidirekta sa nasabing peking LTMS website. Kapag binuksan ang naturang website, hinihikayat ang mga gumagamit nito na ilagin ang inyong mga detalye at magbayad sa pamamagitan ng GCash QR code na nakadirekta sa account ng scammer. Tandaan, ang LTO ay hindi nagpapadala ng text message na naglalaman ng link patungkol sa inyong traffic violation. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Information and Communications Technology at PNP Anti-Cybercrime Group upang matukoy at masugpo ang mga nasa likod ng mga ganitong uri ng online scam. Upang masiguro na angkop at lehitimo ang inyong ginagamit na website, bisitahin lamang ang mga sumusunod na link na makikita sa inyong mga screen. Kung sakaling makatanggap ng mga kahinahinalang mensahe, huwag pindutin ang link na nakalagay dito at agad na mag-message sa Action the Spot o sa mga social media accounts ng Land Transportation Office. Ako si Kiel at ito ang LTO Connect. Finally, matututo na rin ako mag-drive. Ma, ready ka na ba? Relax ka lang ha. Tuturuan kita ng maayos. Uy, sir, bawal yan! Sa ilalim ng LTO Memorandum Circular No. BDN-2025-4556 na naglalaman ng patnubay para sa pagpapatupad ng RA 11313 o mas kilala bilang Safe Spaces Act, mahigpit na ipinagbabawal ng LTO ang anumang uri ng sexual harassment sa pampublikong lugar. Kabilang na ang mga driving schools at iba pang pasilidad na may paikitungo sa publiko. Ang paalalang ito ay mula sa Land Transportation Office. A gentle reminder lang to our media friends, so kindly state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question, Good morning, Attorney. I'm Myla Fantes from K5 News FM Rojas. Ang pamangkot ko, Attorney, regarding sa enforcement, kay madamo sa pag-abot sa dakpanay sang LTO, madamo ang nagasiling stricto. Pero kangay nga mayara sa mga selective. Paano tani masabat, Attorney, nga may kangay nga ginapili ang pagpangdakop pag-abot sa dalan? I think it will be unfair to say na selective ang aton pagdakop. First, ang amon niya law enforcement sa subong, walang kabilog ang amon deputize sa amon opisina. Okay? Kung pulo kabilog ang maglabay, ang ma-plug down sang enforcer, duwa. Okay? Ang hindi niya ma-plug down kung may iban bala, may 5 dira na violator man, hindi niya ma-plug down. It doesn't mean na selective siya. It is because hindi niya masarangan na iparahan niya man ang iban. Diba? So, kung magdamo guro o puli, na ma-approve ang amon request that we will be given 2 units of law enforcers, then masarangan namon guro ang pagdakop sang tanan. Okay? Sa subong, ang amon lang yan, hindi man lamon siya masarangan because duwa lang sila, mas damo ang motor vehicle kaysa sa ila. Imagine, ang renewal lang namon, ang renewal of motor vehicle sa amon lang, sa Roas District, is 100 per day ang ga-renew. Sa isa ka semana, may ara ka 500.
So ang ratio mo sa enforcer mo perte ka layo, no? So amo nang amo, no? We are not selective, no? Basta maglabay siya and then we have the time para i-plug down siya, we will plug down. That's all, thank you. Thank you, Attorney. Attorney Bombo Beans Pambombo Radyo Rojas. May mga bago po ba tayong programa o kung proyekto para sa LTO Rojas? Yes, no. So far sa Subong, ang aton mga ano dira because ang nag-implement ang aton ano dire daw no parking dira sa along sa Hemingway na congested ang ano no. In line with their program na ma-decongest ang Hemingway, kag ma-accommodar man namon ang amon kliyente, I requested from the regional office kang mga motor vehicles na impounded na wala na gina-claim for so many years or months na wala pa gina-claim, I am requesting na we will have the auction for this para ma-decongest namon ang amon opisina para kung may magpa-inspect sa amon, ma-accommodar namon dito sa sulod sa amon opisina. Attorney, ano pagid mahimo sa LTO para mas madasig ang inyong serbisyo sa publiko? Well, I think no, ang pagpadasig sa amon serbisyo, ang kinanglanon man namon is that we need additional personnel, no? Para at least ma-accommodar namon ng kada magkadto dira, no, without multitasking. Kay ang bawat isa sa amon subong kung tanaw mo 2 or 3 ka function ang iya ginaobra. So kinanglanon namon additional personnel para at least kung ano man ang kinanglanon sang amon kliyente, we can accommodate, no, at once the need of our clients. Attorney, may coordination bala ang aton nga LTO sa Rojas City Traffic Management Unit kay sa aton nga HPG kung mag-operation kita? Yes, no, actually I think once a week gaupod sa amon ng local traffic unit, no, NDPNP, no, kay ginaupdan man kami sang amon pag-operate. Ang HPG, they are deputized by LTO, no, so may coordination man ang ilang apprehension are being endorsed man sa amon opisina. Attorney, ano ang imo nga sir mambal sa mga gasuksok sang nutshell subong diri sa probinsya sang Capiz? Well, under the law, sa aton Helmet Law Act, no, only those that are standard and with ICC stickers which are approved by DTI ang pwede. The nutshells are not included and are not standard, no, so they are not allowed to be used kung mag-operate ka sang motorcycle. What are being prescribed under the law are those with ICC or BS mark, no, so amo na ang dapat na may ara ang imo helmet, otherwise pwede kaya madakpan sa paggamit mo sang nutshell. Mga salamat sir. Attorney, good morning. Allen Bulcarin sang Radyo Maragtas. Ang ako pamangko, attorney, is simple lang. No? Ano ba lang mga pinaka traffic violations diri sa Roa City? Kag ano ang mga penalties nga ginapatuman sang LTO para sini? Yes, the common violation sa aton diri is those madamo majapon ang unregistered kag ang mga wala driver's license, no. I think the common mistake is that when you have the student permit, abi mo pwede ka naka-drive, no. The student permit is issued for you to be trained para mag-operate sang motor vehicle. So you need to be accompanied by a duly licensed driver. Hindi ka pwede mag-drive mag-isa, okay? Ang mga pinuloso po natin may lisensya man ko sa akon amay, that's not valid, okay? Ang ano dire is that ang student permit mo is for you to be enrolled in a driving school para makatuon ka kasang pag-drive, no? So after that, kung makabalo ka na, then you can convert your student permit to a non-professional driver's license. Sinaiya, you will be allowed na to drive a motor vehicle. So amo na siya, no? We have many penalties as stated, no, sa kay kadamo man sang aton under the Republic Act 4136 ginapatuman tama na ang tanan na violations na aradira, no. We have the helmet law, we have the seatbelt use act, okay, may ara kita sang
Ang isa pa na do, I think, ang nakita ko dire, ang safety of children in motorcycles. No? Kang motorcycle, ang allowed lang sina is the rider and back rider. Kisa dala nila ang ilang nga bata. Tira, no? Actually, ang bata, hindi na iya pwede sa motorcycle unless kung maka-accuse siya sa driver, ang iya nga tiil makaano dito sa foot pedal, kag may hara man sa helmet. Otherwise, kung hindi kalabot ang tiil niya sa foot pedal, kag hindi siya ka-accuse ng buo sa rider, sa lawas ng driver, then hindi mo siya pwede isakay sa motorcycle. Lalo na hindi na siya pwede isakay sa at may atubangan sang motorcycle dito sa may isang motorcycle. Hindi na siya pwede. No? I think amo nang isa pa na na-observe ko diri and may araman ko na-observe na sa mga tricycle may standing dito sa likod which is not appropriate for passenger. No? That I think the tricycle, ang sidecar niya, kung makita mo ang design niya, the back portion is intended for cargo. Okay? Pero may mga gatindog. Ang pinaka-worst pa dira, may ara bala na nakapungko dito sa may goma, sa may babaw sang goma do side wheel. May ara pa da, no? Tapos ang driver is nakagatindog sa mga okay? I think those are bawal na sila, no? First of all, ang allowed lang sa motorcycle mo, duwa lang, rider, back rider. So hindi pwede magtatlo, apat ang sakay mo dira. Okay, thank you. Ang ginpresent ko bala sa imo ginatorni nga ining new vehicle registration may last 5 years under Marcos approval plan. Yes, no, I think this was released on the press that there is a proposal that the initial registration of a motor vehicle will be 5 years. Because at present, 3 years ang validity ng brand new motor vehicles. But the 5-year proposal is not yet implemented. No, wala pa. So sa buong, we still maintain the 3-year validity of the motorcycle na brand new for initial registration. Thank you, Gid Attorney. Attorney, good morning. Ken Mark Icaldi from Brigada News FM. Congratulations, Attorney, kag welcome sa Roa City. No, ang pamangkot ko, Attorney, when it comes naman sa enforcement o konsaton apprehension, ang LTO organic personnel lang bala ang pwede maka-flag down sang sini mga violators. May deputized enforcers bala kita. Ang traffic aids bala, sir, Attorney, pwede bala mag-confiscate ang driver's license kung may violation? Okay, ko na-get masyado to kuna, no? But I think ang pamangkot mo una is that the LTO personnel kung pwede, pwede ka plug down. Oo, flag down. Oo, kag-deputized agents, no? Those who are deputized and LTO personnel agents, no? Pwede kami ka-plug down, no? At any time, no? Actually, may araman na the common notion na dapat may initial violation ka bago ka i-plug down, which is not correct, okay? Under RA 4136, at any time, pwede ka i-plug down sa LTO law enforcer, okay? Whether you have initial violation or wala. Because paano niya ma-check ang imong registro kung valid pa or kung ang ga-drive bala may ara lisensya kung hindi niya i-plug down. Okay? So amo na ang una nga obligation mo pag plug down, that is the kumbaga do inspection na siya, no? Being a regulatory body, we have the right to inspect the motor vehicle flying along the highway. So ang una mo nga obligation is that to present your ORCR kung rehistrado ba na ang imong motor vehicle kag ang imong driver's license, so we can plug down, no? In the same manner, ang mga deputized agents namon like HPG, they can also plug down because they are authorized to enforce the traffic laws, rules and regulations, no? And then ang imo is that the traffic aid, if they can confiscate driver's license. Ang sa amon niya is we are national, ang amon is that for now we are not confiscating driver's license. Pero in my opinion, kung sa ordinansa ba na nila na may ara confiscation of license, diba si confiscate nila. But that will be a long shot para sa okay? Di na ko comment pa sina. No?
But ang amo niya, for the meantime kami, hindi kami mag-confiscate sang driver's license. But if it will be found during evaluation that because of damo ka na demerit points or ang imong violation bala merit a suspension, then we will require you to surrender the driver's license to us para sa suspension, para ma-serve mo ang suspension. But as I said, during apprehension, hindi kami ka-confiscate. But during nasang evaluation, sang imo violation, then we can ask you to surrender the driver's license. Follow-up ko lang, attorney, kay kadamo, subong sa nagapamangkot, ini mga driver's license, bala, especially diri sa Ross City. Pag start mo, attorney, nga pong ko as LTO chief, do you think pila ang backlog sa LTO Ross City, nga may pa na-distribute nga mga driver's license, nga ID card, bala, kag may machine bala kita, attorney, diri sa Ross City? Yes, no. Ang sang una may ara kita shortage sang driver's license, no. I think that was around 22 or 2023 na wala available na driver's license. So upon arrival of the driver's license, ang ginimo sina nagka-bulk printing ang LTO, including Roas City, nag-bulk printing. Sadly, wala may gabalik para kwaon ang ilang ID, no? So ang ginimo, because wala may gabalik, ginuntat ang bulk printing, nag-shift kami kung sino ang mag-request, amo na ang pag-print. Okay, but when I assume naman, by December, I was informed na 1 year na for repair ang printer. So hindi kami ka-print naman na subong. Okay, amo nang problema namon. Although we are still waiting na baka islan ang klase nga printer because masyado siya ka ano, no? Kay dito pa na siya sa Germany ginakuha ang mga pyesa sini, gina-order, no? So hopefully kung maislan naman ang amon printer, baka kung ma-localize ang pagbakal nila sa printer, mas mayo na siya na at least kung may kinanglan mo sang buffer stock mo, may ara, no? But for the meantime, ang Roas City, since more than a year naman wala pa ano, no? Although we are making an effort, no, sa mga request na kinanglanon nila ang ID, we are requesting sa iban nga district kung pwede ka magka-print, no, sa every Saturday. Pero ang gina-allow lang namon sa amon is limited lang. Hindi kami kapag gusto kay adlock man sila na maguba man ang ilang printer. So we are being allowed lang to at least 50 lang na ID card. So amo lang nang amon gina-accommodate subong, no, kay due to the absence of the printer. Lastly, attorney, follow-up ko lang. Sa LTO Ross City, pila ka client ang ma-accommodate sang inyo opisina per day? Sa LTO Ross City, pila ka kliyente ang ma-accommodate nyo per day? For the whole day, ang maximum nyo? I think we can accommodate up to 200 a day, no, sa aton ano, sa that is including all the transactions na. Okay, we have the registration, we have the adjudication, the law enforcement, licensing. So, mga muna ma-accommodate namon mga 200. Thank you, attorney. Good morning, attorney. Katrapang Elmer from XFM Rojas. Pamangkot ko lang, attorney, is there a tentative schedule nga mag-resume na kita bala sa pag-release sa mga kulang na to nga plaka? Wala pa kami, ano, no, for the meantime na ang mga may kinanglanon, we are referring them to the dealer. Kung diin nila ginbakal ang ilang motor vehicle, and then ang dealer ang mag-coordinate dito sa regional office. Kay sa subong wala cascading sa mga district offices, ato lang dito tanan sa regional office. So dito kay wala pa man bago na ano. Although may na-receive kami na nag-abot na plaka, but these are the replacement plates na sang 20, kato mga green plates nyo, amo na nag-abot na para sa replacement, no? And I would like to take the opportunity na lang, we have replacement plates here in Roas City para dito sa mga nag-process before ng around 2014 or 2015 na nagbayad sang replacement plate. Ang available diri subong sa amon ang ending 789. So damo pa diri do wala mega claim sang 789. Okay?
Pero ang maabot na bago mga plaka, I think mga ara na sa ending 0 kag 1, 2, 3. Mo na mga ano, no? So, kung mag-abot na di sa amon, we will announce kung ano mga available plates para ma-claim man sa mga para sa replacement plates natin. Okay. Dungang lang attorney, paano ang maging proseso sa pag-process sa renewal kay man ang isa sa mga requirements plate number sa aton sini nga mga behikulo attorney. So ano maging proseso sina kay man ang rabi wala pa sang kwan sang plaka nga bilabulgid. Same process kita, no? This has been going for more than a year na. If there is, kay before we are distributing plates to ensure na kwaon nila ang ilang nga plaka, we issue a certificate lang anay for the purpose maka-emission siya. Okay? Kung wala pa siya may na-assign na plaka, then we issue a certificate of no actual plate. Okay? Kung sa iban na siya na region naman siya naging kuha, no, na supposed to be dito niya kwaon ng iyang nga plaka, ga-issue dapat mahatag siya sa amon sang undertaking na within 30 days kwaon niya ang plaka niya dito sa kung diin nga region na rehistro, and then we will issue a certificate para maka-emission test na siya. Amo lang ang amon, no, for the meantime ang tanan na wala na issuean sang bag-o nga plaka, then we will issue the corresponding certificate for the purpose na maka-emission test lang na siya. Thank you. Sige. Thank you, good attorney. Morning, attorney. DJ Melody sa Capridem. Ang akong question, paano kita, sir, nag-promote or nag-safety education sa mga eskwelahan? Kay mostly subong, mga kabataan, damo na bala nagamotor, ang ibang isa, wala man helmets. Yes, that's a good no. Amutaning ako ni kagina, no. Because I'm still looking kung paano ko maka-coordinate bala sa at least sa DepEd or sa na makasulod kami para atag kami sang driving course dira sa sulod para mapaintindi man namon sa mga estudyante do kalabanan subong ng mga estudyante ang service vehicle nila is motorcycle pero wala sila sang lisensya lang sa ginikanan ang mayara ko no sila. So amo nang gusto namon na actually amo nang plano namon dire, no, makandak kami sang awareness sa mga schools, no. Amo lang ang ako, and I'm still proposing kumbaga kaysa subong ang regional office ang may driving education center, isa man lang sa, although yesterday nakatawag ko to, kung pwede kami bala magka-driving education center man diri para makahatag kami sang free theoretical driving course. Amo na nga ako ginaplano para diri sa Roa City. Ang next attorney, di ba na-mention kay Gina daw kulang kita sa manpower? Pero ang tinutuyo sang LTO copies is makahatag sang good service. Ano ay ang rason? Budget constraint or ang LTO naga-restructuring nga kulang sa manpower? Yes, we are still in the restructuring, no. Amo nang kagina may nahambal ko regarding sa law enforcers, no. Ang hambal nila sa amon, it was already approved by IRAPS, no, because we proposed that every district magkaroon ng at least 2 teams na law enforcer, no. Ang kung tanawon mo sa tuod-tuod, ang plantilla be ng LTO 1986 pa na siya. So kinanglan na siya reorganize. Kaya hindi na siya bala equal bala sa services na dapat mo iatag. Ang number of motor vehicles compared mo sa 1986, layo naman guro katama sa subong nga 2026. So I think there is a need for the restructuring of the plantilla, no, sa aton LTO para ma-accommodate naton tanan. Thank you. Last attorney, ano ang disciplinary action sa inyong staff kung arrogant siya sa mga naga-inquire o nagakuha dira bala sang license? Kay sino dapat mapalapit na mawawala ka sa mga arrogant yung staff nga hindi mayo ang trato or sabat sa mga naga-inquire? Yes, no, ang dira may araman kita, no, sang pwede na siya matupas ang misconduct na. Okay? You can directly write a complaint, no. Pwede man na sa akon, no. In case na wala ko, you can still file a complaint dito sa regional office.
before the Intelligence and Investigation Unit. Okay? So pwede nila na i-entertain ang complaint ninyo, no? May ara man gani na damo man kami kabaton sa mga complaints, no, which are coursed through 8888, which is the national agency na gina-course through man samon. Inaya ginaano man namon mga complaints dira. Thank you. Okay. Good morning, Attorney Robert from IBC now. Regarding Attorney sa sining ginahambal mo kay na party sa diri sa Roa City, not only Roa City kay party sa mga overloading sa mga tricycle. May ara na kamo sang coordination or talk sa mga like mga LGU para nga ma-minimize naton ining mga overloading sa mga tricycle. Yes, sa Subong wala pa kami ka dira, no, regarding sa overloading nila. But hopefully within this month makatalk man kami sa traffic management nila. Okay. Isa pa Attorney, ang party sa mga restriction karon sa mga e-bikes kay nagadamo na diri sa aton sa Roa City na implement yun na diri. Mayroon kita guidelines na. Ang sa e-bike, no, with regards sa guidelines, no, na covering the e-bikes, so far Subong suspended pa ang guidelines. So wala pa kami implementation kung dakpo na sila o hindi, no? Although ang mga e-bikes niya, no, there are classifications, no. Sa initial na guidelines is that may classification, tapos ang classification sina may ara man sang road kung diin lang siya pwede, no. Hopefully kung ma-define na gid na siya, ma-approve na siya, we can properly advise the owner of the e-bike para hindi na sila mag-fly along the major thoroughfares, okay? Kaya before kasi we are implementing ginadakop namon ang mga e-bikes, no, because ang basic na ma-commit mo sini is obstruction. Kay slow moving ka, you are impeding the flow of traffic. So hindi ka pwede dapat sa main thoroughfare, no? But since wala pa ang guidelines sina na or wala pa ang lifting bala sang suspension sang duwa ka memo, then sa Subong status ko lang kami ana. Thank you. Okay, Attorney. Yes, Attorney, no, mayong adlaw sa imo, no, kag kay Mama Lorraine man also, and of course sa mga kaupod naton nga mga media friends. How about naman, Attorney, no, may arab lang kita nga ginadihon nga tikang, no, dire sa aton sa LTO Rojas, no, sa bilog nga probinsya sang Capiz, may mga yara kita nga mga satellite offices. Ang about sa mga fixers naton bala, Attorney, no, kay ti nakita naton daw Subong nagapadali na lang ang aton sinipila ka mga kauturan, nagaagi sila sa mga fixers para madasig ang pag-process sa ila sini nga papers, Attorney. Yes, no, I encourage everyone na hindi ka mo mag-transact sa mga aton mga fixers, no? Kung tanawan mo, kada ahensya sang gobyerno, may ara sila sang ginatawag na Citizens Charter. Sa Citizens Charter, dira bala naka-define ang tanan na proseso, ang tanan na requirements na kinanglanon mo para mag-proceed ka sa imo nga transaction. May ara man corresponding number of minutes kung pila na siya kada transaction. In case ang isa ka ahensya sang gobyerno, like ang LTO, hindi mag-follow sang Citizens Charter, then pwede ka magreklamo. Okay? Kung in fairness sa ang transaction sang LTO before kag sa Subong, mas madasig Subong. So hindi mo kinanglanon sang fixer. Okay? Sa ako niya ang ako niya is that they need to finish the transaction within the day. Hindi na pabaliko ng tao. Pero dire sa aton may Attorney, no, sa siyudad sang Roas, may mga na-monitor kita nga sa gyapon may nagapatigayon sang illegal transaction, may Attorney. Sa Subong sa akon wala kay pag-abot ko dira bawal magsulod ng fixer. Okay? And kung may ara kita sang ma-process na lain, gapangayo ko sang special power of attorney para kung gin-authorize gid siya sa mag-process, no? Kung wala na siya then hindi ko siya pag-accept ang iya nga transaction. This is one way to eliminate the fixer na dapat otorisado bala ang iya pag-process. Thank you. Sige. Thank you so much, Ginator. Okay, thank you. So, last question na lang from our online viewers, sir. Sa pag-upo nyo bilang ng LTO Capiz, ano ang mga nakita nyong immediate concern na dapat tutukan or i-prioritize sa inyong opisina para mas ma-improve ang kasalukuyang serbisyo sang LTO Cap?
Yes, firstly, ang amon ano dire, ang immediate concern namon is personnel, no. Kinanglanon na although nangayo naman ko, no, nag-request na ko for additional personnel sa regional office, no. So I'm still waiting kay ako niya gusto ko na madugangan ng amon personnel para ma-accommodate man namon ang tanan na kinanglanon sa amon kliyente at that prescribed time na ginapangayo sa amon, no. Amon ang amon ano. Secondly, I think ang ano dira although okay man ang opisina namon, no, kung tanawon mo siya, but I think ang dalan lang because masyado kagamay isang dalan amo nang kisa gakos ng traffic. So amo na ang isa ko na gusto ko tani kung may ara na magano sa amon sang opisina, no. Although kami hindi namon masarangan magbakal sang amon nga duta kag magpatindog sang ano, but we are still waiting kung may ma-donate bala sa amon sang property outside dira na para ma-decongest ang traffic dira ag mahatagan ng aton mga kliyente ng mas lapad bala nga opisina na ma-accommodate naton pati parking space bala. Amo nang immediate concern namon da subong. Okay, so I think there are no more questions from our viewers. So, Attorney, to end na lang, can we have a parting statement na lang? Sa parting ano, gapasalamat ko, no, na araka mo di tanan at natagan kami time para mahambal namon kung ano ang serbisyo na provide namon sa amon opisina, and we will assure you, no, we will accommodate every client sa kaya namon, okay? Wala kami gahatag sang I think wala kami gahatag sang ginahambal nila na do cut off, okay? Wala kami ga-cut off dira. In case na may magambal sina, I am willing to hear yung complaint ninyo, no? Because ang ako niya, as much as possible, basta ara ang kliyente, amo niya i-accommodaran kung ano man ang iya nga transaction. Although hindi man namon na siya ma-finish within the day, kung late na gid siya nagabot, at least by the next working day, matapos ang iya nga transaction, no? Again, we encourage everyone to renew your motor vehicle and apply for the appropriate driver's license before ka mo mag-drive. Thank you. Okay, so again, thank you so much, Attorney, for sharing your valuable insights and important updates on road safety and regulations, and also to our viewers for joining us in this informative discussion. Salamat man sa atong mga media friends, nga rin diri sa buong kag sa aton mga partners, ang PhilVision Incorporated for our technical, sa Capital Association of Government Public Information Officers, sa Concag PIO, kag sa Capital Provincial Government Communications Group, kaka-partner natin with PhilVision Inc. sa aton online broadcast via PA Capis, Capital Provincial Government Communications Group, and PhilVision Incorporated Facebook pages. Salamat man sa aton Region 6 Regional Head, Ma'am Cheryl B. Amor, and ARHB Sister Andosa, kag sa isa tabi ka-partner ang West Fardel Connect Community Channel, nga nag-i-air man sang aton kapian episodes. Sa gihapon, salamat sa inyong suporta kag pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaatag sa impormasyon para sa tanan. Please do like and share those pages and also follow those pages para mas maging updated kamo sa mga karatabo sa ating probinsya. Today's discussion clearly highlighted the importance of staying informed, compliant, and responsible on the road. From the latest LTO updates on vehicle registration and driver's license to enforcement rules and electronic verification, it is clear that regulation is not just about avoiding penalties, but about protecting lives and ensuring safer roads for everyone. So this has been PA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Sa ngalan sang PA Capis Information Center with our Government InfoSend Coordinator, Sir Alex Samake, this is Peter B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care. Kapis Nons.
anumang emerhensya. Tumutugon at rumiresponde. Serbisyo may puso para sa bayan. Welcome to LTO Connect. Nakakatanggap ba kayo ng text message mula sa LTO na kayo ay may violations at kailangang masettle within 24 hours? Sa episode na ito, ating aalamin kung totoo nga ba ang mga text messages na ito at kung paano makaiwas sa mga online scam na gumagamit sa pangalan ng LTO. Ang mga kumakalat na peking Land Transportation Management System website ay isang uri ng phishing scam na karaniwang natatanggap mula sa isang text message na naglalaman ng peking abiso patungkol sa di umunong pagkakahuli o pagkakaroon ng traffic violation. At may kalakip na link na nagdidirekta sa nasabing peking LTMS website. Kapag binuksan ang naturang website, hinihikayat ang mga gumagamit nito na ilagin ang inyong mga detalye at magbayad sa pamamagitan ng GCash QR code na nakadirekta sa account ng scammer. Tandaan, ang LTO ay hindi nagpapadala ng text message na naglalaman ng link patungkol sa inyong traffic violation. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Information and Communications Technology at PNP Anti-Cybercrime Group upang matukoy at masugpo ang mga nasa likod ng mga ganitong uri ng online scam. Upang masiguro na angkot at lehitimo ang inyong ginagamit na website, bisitahin lamang ang mga sumusunod na link na makikita sa inyong mga screen. Kung sakaling makatanggap ng mga kahina-hinalang mensahe, huwag pindutin ang link na nakalagay dito at agad na mag-message sa Action the Spot o sa mga social media accounts ng Land Transportation Office. Ako si Kiel at ito ang LTO Connect. Finally, matututo na rin ako mag-drive. Ma'am, ready ka na ba? Relax ka lang ha. Tuturuan kita ng maayos. Uy, sir, bawal yan! Sa ilalim ng LTO Memorandum Circular No. BDM-2025-4556 na naglalaman ng patnubay para sa pagpapatupad ng RA 11313 o mas kilala bilang Safe Spaces Act, mahigpit na ipinagbabawal ng LTO ang anumang uri ng sexual harassment sa pampublikong lugar. Kabilang na ang mga driving schools at iba pang pasilidad na may paikitungo sa publiko. Ang paalalang ito ay mula sa Land Transportation Office.